Ikaw po ang umawak sa panandaliang oras na ito ng paglapit at pagpapababa sa iyo. Kayaan mo po sa kontrol ng iyong kapangyarihan ay mangyari po at maghanap ang iyong kalooban at kagustuhan sa aming kalagitnaan ng hapon ito. So thank you, Father God, and take full control of everything. Ikaw po ang umawak sa lahat ng bagay. At maluwalhati ka pa rin po sa aming patuloy, sa aming kalagitnaan. Salamat po, ito po ang aming sa dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Makakaupo na tayo lahat, mga kabataan at mga isisi, pero mahalaga lang po na maunawaan po ninyo within sa loob po siguro ng limang minuto ay nais ko lang pong i-share itong aking may mensahe. Nakalagay po dyan ay He died for you, live for Him. Pag kinaral po natin itong sa verse 2 up to verse 6, sabi yung dito, Tagalog po, ganito ang nakalagay. Kaloob ng Yahweh na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang alamang natanim sa tuyong lupa. Walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pang-akit para lapitan siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Walang man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang maguluhan. Tinis siya ang hirap na tayo ang dapat magbata, kaya hindi ng kirot na tayo sana ang lumasak. Akala natin ang dinanas niya ipagusto sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasuglatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan, tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. At sa mga hampas na kanyang pinanggap. In short po, ito po ang dinidescribe po dito ay ang ating Panginoong Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Maraming tao, hindi po siya pinansin, hindi siya kinikilala. Pero meron po siyang ginawa at ang ginawa po niya ito ay napakahalaga para sa ating lahat. Magkakaroon tayo ng pagkakataong makapasok sa kaharian ng langit, magkaroon ng buhay na walang hanggan, makapili ang Diyos ng wala ng katapusan, makalasap ng kagalingan, magkaroon ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. At hindi lang yun, magkaroon ng isang napakaganda at napakasayang buhay o bagong buhay. Kaya nga, pinamagatan ko po itong He died for you, live for Him. Namatay ang Panginoong Jesucristo para po sa atin. Nawa, dumating ang panahon at ngayon na nga, mabuhay din naman tayo para sa Kanya. Kilalanin natin siya bilang Panginoon at sariling tigapagligtas ng ating pong mga buhay. Alam niyo po, marahil minsan, kayong mga kabataan, minsan nagtatanong po kayo o tinatanong niyo ang inyong sarili, gusto niyo rin minsan pumasok sa langit? Gusto niyo rin magkaroon ng buhay na walang hanggan? Gusto natin magkaroon ng bagong buhay? Gusto natin magkaroon ng himala o kagalingan, kasaganaan, tagumpay o isang bagong kinabukasan o isang bagong buhay? Alam niyo po, ginawa na po ng Panginoon Jesucristo ang dapat po niyang gawin. Alam niyo, pag binasa natin ang Biblia, siya'y namatay sa krus para tayo po na napailalim sa sumpa ay mawala sa sumpa dahil sa kanyang mga ginawa. Siya'y nasumpa para tayo makalaya sa sumpa. Siya'y naghirap para tayo magkaroon ng kasaganan. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kapatawaran, para sa ating kaligtasan, at para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, ano na lang ang dapat natin gawin? Simple lamang po ang dapat natin gawin. Kinalangin natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At pagka kinilala natin, i-recognize natin, sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Jesucristo, at higit sa lahat talagang tinanggap natin siya sa ating puso, pinapasok niya siya sa ating puso bilang Panginoon at sariling tigapagligtas, magkakaroon tayo ng karanasan na tinatawag pong kapanganakang muli. Sa wikang Ingles, ang tawag po doon ay born again. Nakalagay po yun sa John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see or he cannot enter into God's kingdom. Maliban ang tayo panganak ng muli, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi physical na kapanganakan, katulad ng kapanganakan nating lahat. Kapanganakan sa magitan
yan ng bagong espiritu na darating sa atin. Yung espiritu natin kasi, dahil sa kasalanan ay namatay. Yung relasyon natin sa Diyos at ang relasyon ng Diyos at ng tao, dahil sa kasalanan ay namatay. Pero, nang ang ating Panginoon Jesucristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ng ating kasalanan, kaya meron na tayong karapatang magkaroon ng karanasan, kapanganakan muli sa magitan ng pagtanggap sa ating Panginoon Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At ito po ay lalo nating maunawaan at maintindihan. Kung unawain po natin yung salitang, He died for you and lived for Him. Namatay siya para sa iyo at maganda naman po na mabuhay tayo para sa Kanya. Siya'y namatay para sa atin at maganda naman tayo mabuhay din para po sa Kanya. Kung ganitong mangyayari po sa atin, naniniwala po ako, ma-experience po natin, kung kinilala po natin at mabubuhay tayo para sa Kanya, ma-experience po natin ang isang masaya at maayos na kinabukasan sa mga darating na araw. Ngayong hapon ito, hindi ko po nais kumbaga habaan ang nais kong sabihin sa ating kalagitnaan. Ang nais ko pong sabihin, let us recognize God. Let us recognize the Lord Jesus Christ. Namatay siya para sa iyo, para sa ating kaligtasan. At kung kikilalanin natin siya, tatanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At mabubuhay tayo sa Kanya. Siya'y matutuwa sa atin at mararanasan po natin ang lalong masaya at magandang kinabukasan. Gusto niyo ba ng isang maayos at magandang kinabukasan? Gusto niyo ba ng isang magandang buhay sa mga darating na panahon? Gusto niyo ba na makapasok din sa kaharian ng Diyos at makapiling ang Panginoon? Kung gusto natin, natutuwa ang Panginoon. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. At gusto niya mabuhay din tayo para po sa Kanya. Yumuko po tayong lahat at pumikit sandali at tayo manalangin. Panginoon, ngayon pong hapon pong ito, nagpapasalamat po kami sapagkat kahit po merong ganitong gatherings ay patuloy po na naluluwa ng atika at patuloy po na nais mo ng bawat isa na narito ay magkaroon ng pag-recognize sa iyo, pagkilala sa iyo, pagtanggap sa iyo at hayaan mo rin mabuhay kami lalo para po sa iyo. At sa pangalan po ni Jesus, Panginoon, ang aking hiling at dalangin, kung meron pa po sa aming kalagitnaan ng kabataang lalaki o babae na hindi pa po lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, ngayong